Pasikreto mga kapatid na nagpalit ng eroplano o lumipat ng eroplano si US President Donald Trump dahil nga sa threat o sa banta sa kanyang buhay. Dahil nga alam naman natin mga kapatid, di ba? Siya ang presidente ng Amerika at marami na siyang nagawang ikinagagalit ngayon ng Iran. So ito'y may kaugnay mga kapatid sa Iran ha. So ito pag-usapan natin to, samahan ninyo ko mga tol. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong balitang pag-uusapan, reaction, commentary, opinion na tulad nito mga tol. So ito yung nangyari parang last month, no? Pero ngayon ay pinag-uusapan muli kung paano nakapagpalit ng eroplano si US President Donald Trump, kasi nakitang siya ay sumakay sa eroplano pero siya pala ay palihim o pasikretong inilipat mga tol para sa kanyang seguridad, kasi syempre mga tol, napakaraming leader na ng Iran, maging ang supreme leader ng Iran ang nasawi dahil nga sa pakikipagdigma ng Amerika sa kanila. So syempre ang number one na nasa list ng mga kanilang kalaban o ng Iran mga tol, syempre walang iba kundi si US President Donald Trump. Kaya para sa kanyang kaligtasan mga tol, siya ay palihim daw na inilipat ng eroplano. Ito para malaman natin ng buong detalye, panoorin natin itong balita mula rito sa Net25 News and Information. Pasikretong lumipat ng ibang eroplano si United States President Donald Trump noong nakaraang buwan matapos makatanggap ang US intelligence ng anilay seryosong banta ng Iran sa buhay ng kasalukuyang Washington leader. So nakatanggap sila ng seryosong banta sa buhay ng US President. Siyempre mga kapatid, bilang presidente ng kinikilalang pinakamalakas na bansa sa buong mundo, talagang protektado yan. So dito ay nagpalit siya ng eroplano. Naganap ang naturang plane swap noong pabalik si Trump ng Estados Unidos galing sa NATO summit na ginanap sa Ankara, Turkey. Kasi yan yung mga yan yung mga pagkakataon kung saan mga tol, pwedeng nilang isagawa yung mga plano nila, di ba? Yung mga ganitong mga pag-travel ng president. O eto, sumakay siya ng Air Force One. Eto, kumakaway-kaway pa siya. Sa halip na tuluyang umalis sakay ng Air Force One, isang covert security operation ang ikinasa para lihim na ilipat si Trump sa isang mas maliit na military aircraft. Ayun, doon. So pagsakay niya doon, pagsarado ng pintuan sa eroplano, hindi na siya dumiretso doon sa parang pinaka-seat niya. Dinala siya dun sa kabilang pinto, sa kabilang side, tas isinakay siya dyan sa parang truck, ayan yung may yung may guhit na box. Lihim siyang inilabas mula sa kabilang bahagi ng eroplano gamit ang isang airport catering truck. Isang sasakyang karaniwang ginagamit sa pagdadala ng pagkain at iba pang supplies sa mga eroplano. Dinala siya sa isang C-32A military aircraft, isang military variant ng Boeing 757, habang nanatili naman sa dating Air Force One ang mga journalists at ilang opisyal. Naku, yung mga journalist at yung mga ibang opisyal, kung sakasakali man ay natuloy, halimbawa mga kapatid, syempre walang nakakaalam, at pasikreto yung inilipat at naging target itong eroplanong to mga tol, yari yung mga ibang opisyal dyan. At saka yung ibang mga journalist na nakasakay dyan, talagang delikado rin yung sitwasyon nitong mga journalist na to. Bagamat hindi sila ang target, posibleng madamay sila dahil kasama sila doon sa eroplano, pati yung ibang mga opisyal, di ba? Magiging kwento na lang sila kung nagkataon. Si Trump syempre, dahil nga siya ang presidente, siya ang pinaka VIP, very important person mga tol dyan sa lugar na yan. Pasikreto siyang inilipat, pero yung iba, maiwan kayo dyan sa eroplanong yan. At kung nagkataon nga mga tol na natuloy o tinuloy, kung meron man, kung meron mang banta at nagkataon at tinarget itong eroplanong to, di yari yung mga sakay niyang iba.
Kabilang umano sa tinukoy na panganib ang posibilidad ng pag-atake ng Iran gamit ang shoulder-fired surface-to-air missile. Sinabi naman ni Trump na sinunod lamang niya ang payo ng Secret Service at militar. Sa isinagawang operasyon, Siguro yung kung naririnig to syempre, at malamang narinig na to ng ibang mga journalist dyan na laging kasama ni US President Trump dito sa Air Force. Siguro nakahinga sila ng maluwag. Napakadelikado pala talaga no, kung nagkataon man, no? Si Trump ligtas pero tayo ewan natin kung anong nangyari. Parang ganun. inutusan din ang mga mamamahayag na nasa Air Force One na isara ang kanilang window shades habang nasa biyahe. Tumanggi namang magkomento ang US Secret Service habang itinuro ng US Air Force ang mga tanong tungkol sa insidente sa White House. Kaya napaka-importante rin talaga, no, yung mga media, mga tol. Hindi man sa nila lahat, pero di ba may mga tinatawag tayong mga bayaran. Pero napaka-importante, mga kapatid ng mga media, kasi sila yung naghahatid ng balita at marami tayong pagkakataong napapanood. Sakay ng Air Force One, di ba, ini-interview nila si Trump. Di ba, dun sila nakakakuha ng mga info. Wala naman tayong ganyan mga Air Force One na ganyan no? Wala tayong mga ganyan. Ewan ko kung meron, pero alam ko meron presidential plane. Yun yung sinasakyan ng presidente ng Pilipinas kapag bumibiyahe siya papuntang ibang bansa, kapag may mga summit, mga ganun. Pero wala tayong napapanood ng parang mga interview while nasa loob ng eroplano. Pero dito kasi lagi talagang may kasamang media ang mga presidente. Kahit dito sa Pilipinas alam natin ganun So napaka-importante rin talaga ng papel nila, mga tol. No, kung titignan mo rin sila parang mga makabagong bayani rin Kasi naka-delikado rin yung kalagayan ng kanilang buhay dahil nga pag tinarget yung presidente, damay-damay sila lahat, no? Ayon sa mga eksperto, ipinakikita ng naturang operasyon kung gaano kaseryoso ang security concerns na kinaharap ni Trump habang lumalala ang tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Ganun talaga ang kalagayan. Eto ang tanong, kapag ka ba hindi na siya presidente, kumbaga, syempre alam naman nating hindi panghabang buhay ang pagiging presidente ni Trump. 'Di ba? Matatapos din 'yan kapag natapos na yung termino niya at pwedeng may pumalit na ibang presidente. Ganun pa rin kaya yung magiging security niya. Bagamat alam nating bilyonaryo siya, mga tol, mayaman siya at kaya niyang magbayad ng security niya. Pero iba pa rin kasi yung ang gumagastos ng security mo is yung gobyerno nyo, 'di ba? Ay nako, ang hirap nung ganyang sitwasyon pagkatapos mong hindi mo na alam kung ligtas ka pa rin ba o hindi na. Samantala muling iginiit ni Trump na kontrolado pa rin ng puwersa ng Estados Unidos ang Strait of Hormuz. Going fine, going just absolutely fine. We totally control the Strait of Hormuz. We have control over it. Nobody else, only us. Our Navy is unbelievable. And things are going great for our country. Go ahead. Okay, so sinasabi ni US President Donald Trump na 100% kontrolado nila ang Strait of Hormuz, which is yan naman ay kiniklaim din, mga tol, ng Iran. As sinasabi ng Iran, sila lamang ang may control sa Strait of Hormuz at wala nang iba. Alright, ikaw bilang isang mamamayan, nabubuhay dito sa daigdig, di natin alam kung pro-Iran ka o pro-American ka, no? So hindi ko alam kung sino ang iyong pinapanigan. Pero dito sa balitang to na ating natunghayan, ano ang iyong masasabi? Pwede ka magbigay ng iyong komentaryo at pwede ka magbigay ng iyong reaksyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.